Magandang umaga po. Oo, Chairman, maraming salamat po sa panahon. Puntahan na po muna natin ito na mga nagrereklamo po ng mga PUV drivers natin, jeepney at bus po Opo. yan. Sinasabi po ng karamihan sa kanila, nahihirapan na po silang i-absorb itong patuloy na pagtaas ng presyo po ng diesel. Kasi nga, yan daw po ang pinakamalaki po sa kanilang iginagasta sa pang-araw-araw. Kayo po ba ay nakikipag-usap na sa kanilang sektor para po sa po pwedeng maitulong ng LTFRB sa kanila? Opo, we've been discussing this with them kung ano plano ng gobyerno starting off po sa fuel subsidy at kung hindi pa rin kaya yung fuel subsidy, yung service contracting at kung hindi pa rin kaya yung service contracting, yung ating last resort which is a provisional fare increase. Provisional fare increase. Yan din po yung nabanggit ninyo over the weekend. Ito po ba'y sigurado na talaga kung sakali man? Kasi ang dami rin pong posible na maging problema kung magkakaroon po tayo ng pagtaas ng presyo sa pamasahe. And are we talking about just the jeepneys or even yung mga bus operators po? Lahat po yan, no? Kaya nga po ang last resort lang po natin yung provisional fare increase dahil sana maunahon na kagad yung fuel subsidy. Though we have been waiting for the green light as far as fuel subsidy is concerned. Pinag-aaralan din natin, pinareport daw natin lahat ng regional directors po natin tungkol sa service contracting, yung mga rota na pwedeng bigyan ng service contracting. Tapos ikahuli-huli na lang po yung provisional fare increase. Oo, pero kasi nga Chairman, etong fuel subsidy natin, one time na bigayan lang po yan dito sa mga drivers at operators natin. At sigurado, yun pong patuloy na pagtaas ng presyo ng crudo sa world market, hindi naman po one time lang yun. So siguradong ang punta natin dito po sa fare increase. Sir, may Opo. tinitignan na po ba tayo kung magkano yung pagiging pagtaas ng presyo sa mga pamasahe po sa jeep at bus at kung kailan po ito magiging epektibo kung sakali mang dito ang punta natin? Meron na ho kami mga recommendations, no, as far as the provisional fare increase is concerned. But we will have to redo our numbers, no, in view of that yung large jump na inaasahan po natin bukas. At saka yung mga nag-adjust na po, nakikita natin na yung when we gave our recommendation for a provisional fare increase, iba na ho yung numero ngayon. No? So babaguhin ho namin yung aming rekomendasyon. Pero handa ho kami dyan. May rekomendasyon na po kayo. Sir, okay lang po ba malaman kung ano po itong recommendation ninyo? Kahit po yung hindi pa yung mismong kung yung mismong time kung kailan po ito ipatutupad. Your Opo. recommendation, ano po Well, yun mismo? Well, as I said, babaguhin doon natin yan. But initially, pag we were looking at fuel prices when it was still in the 50s, sabi namin, pag umakyat yan ng mga 61 to 65, pwede tayo mag-provisional fare increase na 50 centimos. No? But that's no longer true right now. We're looking at around 80 pesos per liter. No? So as I said, babaguhin ho natin yan. Pag-aaralan ho natin yan. Sana kung mathematical computation na ho, no? Madali hong i-compute kung magkano po ang provisional fare increase. But the harder part is yung flip side, no? Yung kakayanan po ng ating mga pasahero na i-absorb itong provisional fare increase na ito. Kaya lang po, nung time na ginawa nyo ito, hindi pa ganito kataas yung presyo ng crudo. Hindi So, pa, kung 50... hindi pa. Chairman. Kung 50 centimos po Oo. ang nasa initial recommendation, what are we looking at now? More than a peso or 2 peso increase po ba sa pamasahe sa jeep? At sa bus po, At ganito rin po ba? 50 centimos din po ba yung tinitignan natin or iba rin po sa kanila? ang rule of thumb po kasi for every 10 peso increase in the price of the pump price ng fuel po, 1 piso po ang kailangan idagdag natin sa pamasahe para ma-absorb yung pagtaas ng presyo ng crudo, ng diesel for 10 pesos. No? So that's the rule of thumb. For every 10 pesos, piso ang kailangan po natin i-adjust. So depende ho ganong kalaki po itong akit din natin. No? But that's our rule of thumb as far as the jeepneys are concerned. So bus po, ang pinag-uusapan ho dyan sa metro buses, pag 2 piso. No? Ito naman ho, ang adjustment ho natin, ganun din po. No? For every 10 peso increase, we're looking at 1 peso adjustment. Opo. Ito po ba will be this effective this week? Kasi bukas na po yung sinasabi nila na Alam matindihang nyo, pagtaas. Sige po, Chairman. alam nyo, much as we would like to, we're just also waiting for the green lights. No? Kaya sabi ko, ang panghuli nating option talaga ay pagtaas ng pamasahe. No? What we would like, we are hoping na
malabas na kagad natin kaagad-agad itong fuel subsidy at saka yung service contracting. Kahit paano, mayroon pa naman other options guys sa provincial buses, no? Yung they have requested, baka pwede ma-adjust yung toll fees, no? Which is also a big chunk of their expense, no? Kahit paano makakatulog. So itong mga other alternatives po natin ang aming po tinutulak. Then when all things, kung kulang pa rin po, nandyan pa naman yung provisional fare increase po natin. Sige. Ito mas himayin pa natin to. Just Sige po. for clarity po, Chairman, sa 10 pesos dagdag sa pump price po per liter ng diesel, 1 peso ang dagdag for jeepneys. Ito po doon sa minimum fare, right? Correct po. Okay, sige. Sa bus po, pag 10 pesos, magkano po dapat? Sa mga metro buses? Sa metro buses po, one moment po. Alas 8:37. Halos ganun rin po. Piso rin po ang adjustment po natin Okay, sige. for every 10 peso increase. So, kapag provincial buses? Per kilometer naman po adjustment po dyan. Ang aming rekomendasyon ho, 30 centimos ang iakyat po natin in the meantime. Per kilometer? For every kilometer. Okay, Per sige. kilometer po. Opo. Ito hong subsidy po ng gobyerno, hindi naman po ito lahat makakakuha, di ho ba? Sa inyo pong rehistrado na mga jeepney sa buong Pilipinas, vis-a-vis doon po sa halaga na maibibigay sa kanila. Meron ba kayong komputasyon kung magkano po, kung lahat sila makakakuha o meron lang pong particular na mga lugar ho na mabibigyan? Sa jeepney po, no, ang count ho namin ay 136,980 traditional jeepneys and 9,183 modern PUJs. So sumatotal po yan, mga 146,000 jeepneys po yan, nationwide. Opo. So kung fuel subsidy, one time lang ho ito na bigay, more or less magkano? Opo. Tigma magkano po sila? At saka ito po ibibigay sa operator. Opo. Ang aming proposal ho ranges from 10,500 to 12,500. No? That will last po siguro 12 to 14 days. Tapos mauubos na rin po yan. Oo, pero ho, yung proseso niyan will take time. Again, kasi, tama? Hindi naman po, no? Kasi halos lahat meron na ho yung land bank card po nila. No? Okay. Ang natitira na lang ho sa jeepney, ang count ho namin, mga 6,700 jeepneys, ang kailangan po ho makakuha ng card. So, pag na-download ho sa amin yung pera, i-deposit ho namin sa land bank yun, tapos i-deposit na po ng land bank sa individual cards ng ating mga operator driver. Opo. Paano po sa mga bus companies, metro at provincial po, Chairman? Sa aming proposal po, hindi kasama po ang bus. Hindi sila kasama. So i-absorb ng mga kumpanya ang ang effect nito pong mataas na presyo ng diesel. Ito na ho ang aming recompute ngayon, no? A scenario wherein isama po mga bus, which we will be finalizing today, kung magkano magkakahatian po dyan given the fixed number ng fuel subsidy. So, meron ho tayong mga bagong scenario po ngayon na kasama na po ang provincial at saka metro buses. Apo, but that is again under study. So, paano po ngayon? Meron na po mga bus companies daw po, sabi po ng Provincial Association ng mga bus operators, na yung iba po, hindi na babiyahe na muna. So may mga ruta daw ho na baka walang masakyan ang mga gusto umuwi ng probinsya. Tama ho yan, no? Naapektuhan ho yung number of trips ng ating mga bus operators. That's why we have made the recommendation already on this. No? Kung kakayanin, ibigay yung dalawa po hinihingi nila, yung reduction ng toll fees at saka provisional fare increase. No? So yun po ang aming kinakusap ngayon kung pwede na namin ibigay ho to. Reduction of toll fees, that will, again, that's under study. Ano ho yan? Okay. Hindi po. Opo. May discussions na po as early as a few weeks ago doon nabawasan talaga ang toll fees. Pero hindi ko lang alam. Tama po ko. Hindi ko po alam kung kailan ito mapapatupad yan. Okay. Paano po? Ang control talaga namin is provisional fare increase. Well, yung nga po, I think that is inevitable, Chairman, with this present situation. That's correct. Kasi yung mga provincial buses na tumatawid from Luzon to Visayas, yung RoRo nila,
Eh ngayon po, Opo, opo. ang Marina nagsabi na they can increase ng hanggang 20%. So yung pong provincial bus operator, talagang palaki ng palaki ang kanya pong aabonohan dito sa kanyang ruta. Kasi maliban doon po Opo. sa toll fee, kung dadaan ka ng SLEX, tapos dadaan Opo. ka tatawid ka sa dagat, at pagkatapos po daw, Chairman, mukhang dahil sa malayo ito sa Metro Manila, yung presyuhan ng diesel doon sa kanila pong mga dadaanan para mag-refuel, hanggang pa lang po 80 na per liter ng diesel eh. So, paano Opo, kaya yung Chairman? tama kayo dyan. Well, kami po, ang aming recommendation is to grant the provincial fare increase. Talagang hindi po maiiwasan na. Kumbaga, Chairman, ano po? No? Opo. I agree po. Okay, sige. We're talking about jeepney, metro buses, and provincial buses. Yung mga taxi. Kasama po yan. Meron pong kasama sa fuel subsidy po ang taxi at meron rin nakaabang na provisional fare increase rin po sa taxi. Opo. Pero again, yung po kasing subsidy, one time lang po nabigayan po ito, no? Opo. Doon, That's right po. Paano po doon sa kanilang flag down rate? Kayo ho ba'y posibleng magbigay din ng provisional authority na mag-umento? Ang ami pong hinihintay, Kated, kasi wala akong nag-file. Wala akong nag-file ng petition for fare increase on the part of the taxis. No? Pero kinocompute na ho namin yan. But for us to be able to grant it, there must be at least an applicant for a fare increase. As of this day, up of this very moment, wala pa hong naka-file ng fare increase among the taxi operators. Opo. Sige. So, siguro ho, no? Kailangan muna mayroong mag-file, hindi kayo pwedeng on your own magbigay po ng aumento provisional sa flag down rate. Hindi. Hindi po. Okay, sige. Kailangan may mag-file. Okay, sige. So kung babalikan ko po itong sa mga jeepney, ang pinag-uusapan natin minimum fare, wala na pong patong per kilometer. Hindi po namin po i-adjust muna yung per kilometer kasi mas magulo pa po yun. May magkakaroon ng panibagong fare matrix po yan. Tapos when the price of fuel goes down, mas mahirap bawiin yung fare increase kung per kilometer. So we're just looking at the first 4 kilometers. Opo. Kayo ho ba kasama nitong grupo na nag-aaral ngayon sa sitwasyon na ito, Chairman? Opo. O, sige. Kailan kayo huli nag-meeting? Well, kausap ko si Sec DOTI kahapon lang po ng umaga. Okay. Kahapon Sunday, no? Today, Opo. Sunday po. Opo, Sunday yes sir, po. yes sir. Kasi nga, alam niyo ho, nakababahala ito kasi nga yung uncertainty sa presyohan po ng petrolyo. Ang problema ho kasi ngayon na iniisip ng iba, kung napaghahandaan po na po ninyo ngayon pa lang, yung posibilidad na walang bumiyahe. Mabawasan po ng babiyahe po ng pampublikong transportasyon. That's why we are submitting today, Kated, a formal recommendation na kung pwede ibigay na, especially for the provincial buses kasi naapektuhan na yung kanilang number of trips, no, which again affect the services, no, sa ating publiko. Dito naman sa jeepney, di ko po alam, tatansyahin po natin kailan yung fuel subsidy, no? If the fuel subsidy is coming forth, malapit na po yan, then maybe we can wait. But otherwise, nakaabag na po ang aming provisional fare increase po dyan. Okay, kasi tama ba 12,000 po ang fuel subsidy for jeepneys? Opo. Okay, kasi For modern jeepneys po, modern jeepneys. Yung mga traditional, magkano po? 5,000 po, 5,000. 5,000 sir, baka 2 araw lang yan na full tank. Hindi. Ang aming tansya po dyan, 10 araw po, Kated. At a 20 peso increase in fuel. 10 araw po yung 5,000. Okay. Well, anyway, sige po. So, kailan po ang today ho ba? Meron ng linaw ito, Chairman, para lang sa kaalaman po ng ating pong mga tagapakinig. Babalitaan ko po kayo, Kated, kasi as of this moment, linidawin namin po because of the projected large increase tomorrow, iba na ang sana kung piso-piso ang akyat, hindi naman, no? Pero so it changes the entire environment, Kated, with that large increase. Talagang mahirapan yung ating mga operator to sustain operations. TNVS, UV Express, MC Taxi, paano po?
kasama rin po yan. So, Meron din pong provisional fare increase. okay. Pero meron pong fuel subsidy pala for TNVS. Meron din kong nakaabang na provisional increase for TNVS. Opo, meron ho bang mga aplikasyon itong mga to? Sir, na Opo, fare meron increase? po. Ang TNVS meron po. Okay. Yung pong mga may franchise na mga truckers, paano po? Wala ho, sila ho kasi by contract po sila ang kanilang mga ang kanilang fare, yung mga jet charge ho nila by contract. So they will be based on contract po sila. So kumbaga, sila po hindi regulated ang kanilang singilan. Opo, it is deregulated ho sa amin in a way kasi by contract stipulation lang po yan. Okay, sige. Kayo ho magpupulong ba kayo physically today itong mga namumuno sa DOTR at DOE at maging ang tanggapan ni Presidente? Paano po ang inyong pong pagpupulong today, sir? No, we would coordinate po kami sa aming mother agency, CATED, sa DOTR. Okay. Sige po. Sige. So, kung mamarapatin po ninyo, kung may decision po today, baka bukas po muli kami tumawag po para lang ho ninyo maipaliwanag itong isyong ito. Pag meron nung balita ngayong araw, Kated, we will let your office know immediately. Opo. Salamat po, Chairman, at good luck po sa inyo. Thank you. Thank you po, Kated. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.